Pero panic mode ngayon ang mga Chekwa. Konting background. I'm sorry, ginagamit ko yung medyo racist na term na Chekwa. Pero kasi nakakairita yung Chinese Communist Party, eh. Sorry na. Nakakairita talaga yung Chinese Communist Party, eh. So I hope you understand. Nakakainis kasi talaga sila. Eto kasi. So recently, mga kotsero, nagpunta si PBBM sa Australia. Di ba nabalit? Actually, bumalik na nga, di ba? Bumalik siya today. Today ba? Yeah, I think bumalik siya today for ASEAN Australia, ASEAN AU conference naman. 'Di ba? Sana nagstay na isang araw lang binalik niya eh. 'Di ba? Sana nagstay na lang siya doon, mas mahaba. Pero ewan ko, siguro ayaw mabatikos, baka sabihin, "Ay, nagbabakasyon, wala namang work eh." At least nag-ingat siya. Alam niyo naman mga Duterte Balahura supporters, mga Dilawang Pink CPP, alam niyo naman yung mga yan eh. Konting lang, rereklamo agad eh. Tomorrow. Anyway. So ayun nga, galing ng Australia si PBBM. Tapos, one of the things that was discussed and finalized, kasi may MOU na eh, so it's finalized already. May MOU na eh, so medyo medyo na-finalize na. Nasa Basilan si PBBM. So mamaya, bukas pa siya aalis. Kasi kung 4 to 5 yung summit. So mamaya siya aalis para nandun na siya ng 4. Anyway, going back. One of the things that were finalized is yung ating maritime defense. Maritime domain. Memorandum of Understanding enhancing maritime cooperation, promoting civil maritime security, maritime environment, and cultural heritage protection. Uy, baka umabot yung balita sa Australia na pinopoison yung tawag dito, Baho de Masinloc. Kaya may cultural heritage protection. Maritime domain awareness and respect for international law. So isa 'yan sa mga sa mga napag-usapan. At na-finalize na because there's already a memorandum of understanding. Ibig sabihin, next steps will be mga programa na. Kasi nagkakaintindihan na tayo eh. O magtutulungan tayo sa ganitong aspeto ha. O game, agree, pirma. Next step is, saan tayo magtutulungan? Sa mga programs na yung susunod. At yan ay kinumpirma ng Prime Minister office ni Prime Minister Albanese. Ito yung speech na today. Anyway, bago tayo magpatuloy mga kotsera, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na inyong mga remittance sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay niyo ba ang account details dyan at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop din sa bansa. At kapag ginamit niyo pa kayong promo code na Coach Jared, ay makakakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Yan. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Ayan. I'm pleased with with our new MOU on enhanced maritime cooperation, which we have signed today, will collaborate even more closely to promote our shared vision for the region, including in civil maritime security, maritime environment protection, maritime domain awareness, and promoting respect for international law. We'll also continue our maritime cooperative activities as regional partners committed to doing our part to sustain peace and stability in our region. So yun. Mga kotsero. So mukhang malinaw naman sa Pilipinas at mukhang malinaw din sa Australia kung ano yung kanilang mga pagtatrabahuhan, kung ano yung kanilang magiging mga partnership. Kasi meron ka ng MOU eh. May Memorandum of Understanding na kayo eh. After that, mga programa na ang pag-uusapan. Saan na tayo magpa-partner when it comes to these areas. And I think mga kotsero, ang pinaka-importante dito in our case sa atin is this civil maritime security.
Alam naman natin kasi yung nagaganap pa rin hanggang ngayon sa West Philippine Sea. 'Di ba? Daming kalokohang pinaggagawa sa West Philippine Sea ng Chinese Communist Party, nung Chekwa Communist Party. Yun na lang, para at least alam natin kung ano yung inaano natin, binabatikos. Si Chekwa Communist Party. Ayun. So dahil dito, mga kotsero, mukhang medyo kinakabahan. Mukhang medyo kinakabahan ang China. Kasi naglabas sila ng statement agad-agad kahapon. Isang araw pala. China reacts to Philippine-Australia Maritime Security Pact. May reaction agad. Ang bilis. Reactive, parang chemical. May chemical reaction. Anong sabi? Atong sinabi ng Chekwa Communist Party. Yan. The South China Sea is generally stable. Stable? Talaga? Paano? Nanggugulo kayo dyan. Paano naging stable yan? Itong mga Chekwa Communist Party na ito eh. Relevant countries' maritime security cooperation should not undermine other countries' interest or disrupt regional peace and stability. Sabi ni China Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, yung babae. Yun, si Mao Ning. So, nag-react agad sila. Gigil na gigil eh. Actually, hindi pa sila natapos dyan. Meron pa silang sinulat na article. February 29 din. Diba? Gigil na gigil. Takot na takot eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Si Chekwa Communist Party. Manila's attempt, eto mga kotsero, si Global Times. Si Global Times, ito yung official na dyaryo ng CCP, Chekwa Communist Party. Yan. So kung ano yung bukang bibig ng gobyerno, yun lang din yung sasabihin nila. Ganun. Yun si Global Times. Ano sabi ni Global Times? Manila's attempt to rally external forces on South China Sea issue will only backfire. Uy! Tayo lang din daw ang tatamaan nito, sabi ni Chekwa Communist Party. Ayun, kitang-kita sa picture eh. Updated din sila sa picture eh. Ayan. So sabi ng Chekwa Communist Party, once again, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has demonstrated his naivety and strategic immaturity on the international stage, this time in Australia. Walang pinagkaiba sa diskarte ng Duterte Balahura supporters ng Global Times. Diba? Kapag talo ka na sa kwentuhan, insultuhin mo na lang. O baka dito natuto yung mga Duterte Balahura supporters. Baka ganun lang. Baka ganun ang drama. Di ba kasi nagpabalik-balik sila, meron daw silang may training daw sila. Media training daw. Anyway, during his visit to Australia, Marcos told the Australian Parliament, on Thursday that he would not allow any foreign power to take 1 square inch of that country's territory. As in 1942, the Philippines now finds itself on the front line against actions that undermine regional peace, erode regional stability, and threaten regional success. Sabi. Tapos ito ngayon yung balik nila. Ito yung sagot ng Chekwa Communist Party. Ang sabi, Marcos was playing his old trick, attempting to play the victim card. Ay! Kayo to eh! Kayo tong victim card eh! Diba? Sila yung victim card. Itong mga Chekwa Communist Party. Paano magiging biktima ang Pilipinas? Paano pala sila, diba? Kung tayo ang magsabi na binubuli tayo ng China, marami tayong ebidensya mapapakita.
Real talk yan. Marami tayong mapapakitang ebidensya. Pero pag si China ang nagsabi na tayo ang bumubuli sa kanila, parang ang labo yata nun. Ang labo yata nun. How can the biggest naval army in the world, 300 ships in total. How can the biggest army in the world, biggest naval army in the world, kasama yung Coast Guard. Sama natin yung Coast Guard, sama natin yung... Alam ko di sila army, but for argument's sake, sama natin si Coast Guard, sama natin si Maritime Militia. More than 300 ships. Claim that they're being bullied in the high seas. Para mong binuli si Mike Tyson. Correct. Para mong binuli si Mike Tyson. Di ba? Paano? Kapag tayo nagsabi na binubuli tayo, it's believable. Kasi iilan lang ang ships natin? 30? Wala pa nga yatang 30 eh. Sila, they have 300. So kapag nagsabi sila na binubuli sila, parang hirap yata paniwalaan. He made these remarks after Manila's several unsuccessful, quote-unquote, attempts to forcibly intrude, tayo pa nang hihimasok daw, into waters of reefs and islands near China's Nansha Islands. The Philippines starts to call white-black, complaining that Chinese Navy's presence in the South China Sea is worrisome. Uy, updated sila sa mga sinasabi ni Presidente. No? Nagbabantay. The one who is undermining regional peace and eroding regional stability is precisely the Philippines. See? Tayo pa roon ng bubuli o tayo pa roon ng gugulo. From February 2 to 9, the Philippine Coast Guard ship 9701 repeatedly trespassed on the waters adjacent to Huangyan Dao. Tapos, before naman natin, February 15, illegally intruded daw. February 22, 23, before ulit. Tapos, simple lang naman ang sagot dito sa mga nagtatanggol sa mga sa mga pro-China Duterte Balahura supporters. Simple lang naman ang sagot dito, ang ibabalik mo dito Ano bang sinasabi sa UNCLOS? To which China is also a signatory. At mga kotsero, huwag kayong magpapabola kapag sinabi nila, the historical claim of China predates the UNCLOS. It is irrelevant. Alam niyo bakit? Because the UNCLOS is an international treaty. Dahil international treaty siya, ibig sabihin, pag pumirma ka dyan, you are abiding by the rules and the provisions of UNCLOS in good faith. So pag may nagsabi sa inyo na China ang may legal claim dyan kasi matagal na ang China dyan, etc., etc., pinaalis lang sila dyan ng mga British tapos bumalik lang sila sa mga pinanggalingan nila, etc., etc. Paano magkakaroon ng teritoryo ang Pilipinas dyan? Wala namang islands dyan. It's precisely the question. Ibabalik ko sa inyo yung tanong. Bakit nagke-claim ng territory ang China sa West Philippine Sea kung wala namang isla dyan that will create a territory and territorial waters? Ang hirap ipagtanggol ng China, no? Parang ang hirap ipagtanggol ng ni Duterte. Si Sara medyo madali pa ipagtanggol yan. So, hindi ako magtataka kung pagtatanggol nila si Sara. Kasi between Xi Digong and VP Sara, medyo mas madaling ipagtanggol si Sara. Alam niyo kung bakit nag-aalala ang China? I have a theory. Theory ko lang naman to. I have a theory. Dahil dito sa balita na to. February 20, 2024. Si Australia bubuo ng pinakamalaking navy dito
sa region natin. Ulitin natin, ha? Australia to build the biggest navy since World War II and amid Pacific arms race. Patay. So, ibig sabihin, kukompetensyahin nila si China. Magkano infusion na pera? 7 billion US dollars. And this is on top. This is on top, mga kutsero, ng iba pa nating allies. Si Japan. Kaya nag-aalala to si China eh. Nag-aalala sila, hindi dahil sa Pilipinas. Surot lang tayo. Speaking of surot. Surot lang tayo, guys. Surot lang tayo. Nag-aalala sila because of Japan, because of South Korea, because of India, because of Australia. Kaya nag-aalala ang China. Kaya inuunahan na nila sa propaganda si PBBM. Basahin natin itong article na to. Under the plan, Australian Navy will get 26 major surface combatant ships, up from 11 today. It's the largest fleet that we will have since the end of the Second World War. The announcement comes after a massive buildup of firepower by rivals China and Russia and amid growing confrontation between nervous US-led allies and increasingly bellicose authoritarian governments. So, yeah. So, nagdagdag sila ng domestic spending nila ng 2.4% ng kanilang GDP. Malaki yun, ha? 2.4%. Actually, ang Pilipinas is also ramping up sa ating Navy. How? Di ba nag-announce si PBBM na na tawag dito? Soon he will be using or facilitating using Cebu as a hub for for shipbuilding. Wait lang, ha. Di ba sinabi niya recently, i-utilize niya ang Cebu for shipbuilding. So, I'm pretty sure, mga kotsero, of course, right now, hindi pa kakabahan si China sa ating Navy. But in the long run, kapag meron na tayong shipbuilding capabilities, kakabahan na si China. Kasi dumadami ang kalaban niya, guys. Hindi lang yon, nawawala na ng amor ang mga tawag dito, foreign investors sa China. That's true. Recently nga daw nagkaroon ng conference yata, if I'm not mistaken, nag-invite ng conference ang Chekwa Communist Party dahil para sa mga foreign investors. Gusto nilang malaman, magti-TNA sila eh. Magni-needs analysis sila eh. Di pala TNA kasi training needs analysis. Magni-needs analysis sila. Bakit daw nag-aalisan ang mga investors sa China? Yun ang gusto nilang malaman. Kaya nag-invite sila ng mga investors para mag-needs analysis. Oh, see? Kinakabahan na sila, guys. Kinakabahan na sila. O kahit pa ikaw may pinakamalaking fleet eh. Kung kalaban mo naman buong mundo, anong gagawin mo? Diba? Mas nakakatakot yung sa economy nila. As in, bagsak ang economy ng China. Sobrang bagsak. Nag-aalisan pa yung mga investors. Si Tesla na lang yata matibay na natitira doon na multinational. Nag-aalisan na isa-isa. Yung iba lumipat na ng Thailand, iba lumipat na ng Malaysia, iba lumipat na ng Indonesia. See, we're missing out because of charter change. Diba? We're missing out on investments, guys. Magiging topic natin yan. Maya-mayang konti lang. Abang lang kayo ng konti. So, ewan ko lang. Hindi ko alam kung kaagatin pa ng buong mundo tong drama nila China. But for sure, mga kotsero, kabado na sila. For sure yan.
For sure, kinakabahan na sila. At mukhang hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Dahil dito sa nangyayari na to, dumadami ang allies natin. Kaya tinan nyo, panayang-bira nila kay BBBM eh. Diba? Matindi ang bira nila kay BBBM dahil dyan. But let's see. Tingnan natin how this will develop. Isa pa pala sa kinakatakot nila, magde-deploy na ng additional military assets ang Pilipinas sa Batanes. Alam niyo yung unang-unang sinabi ng China nung nabalitaan nila yon? Alam niyo yung unang-unang sinabi ng China? Ang Taiwan ay amin. Huwag kayong makialam sa issue ng Taiwan. Yun agad. Hindi ba pwedeng naghahanda lang kami para sa sarili naming security? Masyadong insecure to si China. Change topic agad. Anyway. So yan ang ating second topic, mga kotsero. I hope this will be resolved peacefully. Mas nakakatakot kasi magkaroon ng gera. Pero at least now, they know their boundaries. At least now, they know their boundaries. And at least ngayon, nararamdaman na ng China na mukhang Pilipinas, mukhang hindi na magpapabuli to Diba? Yun naman yun. Ang kinakatakot ko is baka makialam sila sa elections. And that's not far from happening. It can happen. And mas kinakabahan ako dun. So, I hope this will be resolved peacefully. Para maganda naman yung patutunguhan ng bansa natin, di ba? Let's have a peaceful South China Sea. Sana. Siguro kung babaguhin natin yung constitution, mangyayari yung peaceful existence na yan. 60-40. Foreign direct investment. Ayun. Anyway, so ayan mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para laging updated. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?